This is day 24 in the life of a college student. May pasok tayo pero today ang main pasok natin or ang main subject ng ating pagpasok ay meeting. May pagmimitingan tayo, may event tayong pagpapanuhan kasama ang ating mga klase, ibang sessions or ibang batch ng DIT at mga teachers na kakausapin. Na-timelapse ko na nga pala yung aking tricycle ride dahil marami nga tayong footage ngayon na nakolekta. Pinaikli ko na pero sobrang haba pa rin ng video today. Sige na, tara na sa ating papasukan na school classroom. Kaya nasabi ko ang classroom namin ay sa second floor sa malayo na building. So, maraming lakarin na makikita. O diba, may pahagdan pa. Talagang siguradong second floor talaga. Sandali lang, makikita mo rin yan. Huwag ka magre-reklamo, huwag ka mag-scroll. O ito na. Katok muna tayo, hindi tayo papasok ng basta-basta. Hindi pwede yun. Dapat may katok. Kasi pag walang katok, hindi ka papasukin. Malamang nakalakyan eh, syempre. From the inside. O, katok tayo. Kakatok muna tayo. Ayan na, nagbuksan na tayo. You know, pa-appear pa yan. Dating tropa kasi yan. Dating kasama yan. OGs yan, first day. Grabe, high school ko pa kasama yan. Pero nandito na naman sa college. O, ito na. Kakaunti nga pala kami nagpa-practice ngayon. Tingnan muna natin ang ginagawa na yan. Psych! O, ito na. Nakaupo na tayo. Nakaligpit na yung gamit natin. Ready na tayo mag-start. Pero first, ayos muna tayo ng cables para i-connect yung dalawang PC. Grabe. Nakakakabayan. O, ito na tester. Diba? Lahat connected, lahat gumagana. Test natin sequence. Dali. And gumagana siya, completed. Ang ginawa ko dyan ay straight through lang. Hindi yung ibang position. Straight through lang ang ginawa kong connection. Diba? Ang gandang tingnan pag gumagana. Sobrang satisfying. Ganun yung tsura. O, na-try natin yung isa. Ngayon, yung isa naman, kasi dalawa yung cord na kailangan natin gamitin. Dalawa yung cable. So, sandali. Try natin to. Ito na. O, gumagana rin siya. Walang problema. Napakagaling gamitin yan. Nanghiram lang tayo ng tester kay Sir. Mabait naman si Sir eh. Papairam yan. Thank you nga pala kay Sir. O, di ba? Gumagana. Ibig sabihin, maayos ang kuha ko. So, with this done, pwede na tayo mag-continue sa mismong PC game. PC work na gagawin natin. Sige, like pa yan. So tara na, magla-lock in na tayo. Gagamitin natin yung USB Server 10 and USB Windows 10 para i-boot natin yung dalawang PC. Isa Windows 10 at isang server. O, diba? Pinabilis ko na dahil maraming steps yan. Kung hindi ko papabilisin yan, ilang minuto. Makaka 30 minutes ako sa isang video. O ito na, magdi-decompress tayo. Sobrang stressful yan dahil pag mali ang install mo, ulitin mo yan. Mag-ulit ka sa downloads. Lagay na tayo ng region dyan. Hanapin natin Philippines. Malamang, nasa Pilipinas tayo, di ba? Yan ang Philippines. O, di ba? Tapos hanapin natin kung anong keyboard US lalagay. No internet. Limited internet. Gagawa ka ng account para magamit. Diba? Tapos sa kabila, tapos na. Pero yung sa kabila, hindi pa rin tapos sa pag-i-install, diba? Sobrang bagal ng isang computer. So, maghihintay tayo. Diba? Naiwan pa. Ito yung una yata akong ginawa. Napakabagal niyan eh. O, diba? Tuloy-tuloy lang yan. Pag alam mo ginagawa mo, maghihintay ka na lang. Ito nga pala ginawa kong almusal. Yung natirang handa sa fiesta. Hot dogs and marshmallow sticks. Diba? Restart na natin yung computer. Tapos na kasi yung installation. Oh, diba? Satisfying. Ito na yung server. Diba? Maayos na matino na. Ito sa kabila, yung client. Yan yung Windows 10. Tignan natin kung nagko-connect ba sila sa ping. Ping natin para makita natin yung IP nila. Mga IP address. O, diba? Eto na, lumabas na. I-ping na natin. Okay, press enter at roughly the same time para makita natin kung gagana ba yung ping. Ang magandang lalabas dyan, yung 0% loss. Ibig sabihin nun, connected.
Pero may issue lumabas dito na kailangan kong i-resolve. I think, kung tama yung naaalala ko. Tingnan natin. Ano bang mag-resulta nito? O yan nga, 100% loss. Ibig sabihin, may mali dyan. Tingnan natin anong ginawa ko kung paano ko yan na-solve kanina. Punta ka sa files, tapos right click ang network. Yan, okay mo yan. Dun sa yellow part na yan, may lalabas dyan turn on network sharing. Yes, you will turn that on. Yeah. Tapos sa kabilang PC, ganun lang din. Tingnan natin. Simple lang yan. Mukha mang weird sa punta mo sa command prompt at saka IP config, tapos may error. Pero pag alam mo kung anong pipisayin, madali lang yan. Tingnan mo. Ayusin din natin yung network sharing sa kabilang PC para magkakonekta silang pareho. Kasi pag yung isa nakabukas tapos yung isa nakasarado, hindi siya gagana. O, tingnan natin, gagana na ba to? Tryin na natin. Kinakabahan, no? Grabe naman. O, tara, try na natin. O, diba? Yan na, ipiping na natin. Grabe. Ito nga pala yung IP address nung ating client. Yung client PC 169.254.201.210. Tapos yung sa server naman ay 169.254.237 and 105. Diba? Yung IP na yan, send natin dun sa kabila para ipiping. Para makita natin kung connected ba yung dalawang PC. Ayan o. Sa IPv4 ang titingnan natin. Yun yung importante na titingnan. Yan na. Ipiping na natin. Para makita natin ang resulta kung tama ba ang ginawa nating remedyo sa ating problema. O, sandali. Tayo natin. Matagal tong magpa-processing. Luma na kasi yung computer. Libre naman yung computer na ginagamit namin. So, wala ka nang masasabing masama. Mabagal nga lang pero gumagana. So, yan na. Tingnan natin. Okay na 100% received. Pagkatapos nun, tutuloy na tayo. Titignan natin kung ano magagawa natin dito sa internet network natin. Lalagyan natin ng magandang IP address. Yan maganda. Walang problema, walang na-detect na problema yung troubleshooter. Sabihin nun, magaling ang gawa natin. Maganda. Tutuloy lang natin yan. I-validate natin yung changes. Tapos, di ko alam kung bakit, pero ito time zone change natin yan para maging positive 8. So, ang na-pick ko na location ay Taipei, Taiwan yata. Oo, Taiwan. Pagkatapos naman yan, activate tuloy. Enable natin yung remote desktop sharing para makonect natin yung dalawang PC, si client at si server. O, diba? Tapos, papalitan natin yung pangalan yung server natin. Hindi ka na magpapakahirap sa pag-iisip ng pangalan ng server. Kahit yung server na lang mismo ang ilagay mong pangalan. Walang problema dyan, basta maayos lang yung spelling. Kasi pag mali spelling mo, nahihirapan ka. Katapos natin mag-restart, snack time muna. Kasi may ginintay pa tayo mag-loading dyan Nag-processing pa yung ating ginawang configuration. Ang kinakain ko pa nga pala dyan ay chichirya. Pero dahil ako yung naghahawak ng PC, hindi pwedeng malibag ang aking daliri. Maging mamantika yung aking PC na hinahawakan. Ginamit kong parang chopsticks yung stick ng hotdog marshmallow para hindi naman madumihan yung pinapahiram na computer sa atin, di ba? Hihiram na nga lang, dudumihan mo pa. Hindi pwede yun. O yan na. Is-sign out na tayo ng PC. Kasi kailangan na niyang mag-restart para malagay na yung ating nailagay na roles and features. Ganyan yung mangyayari dyan pag maayos yung gawa mo. O, eto na. Nakapasok na tayo. Kocommit lang natin yan para sa HCP ba yun? HCP configuration. Matapos na yung dalawang yun, pwede ka na mag-restart ulit para ma-apply mo yung changes. Yan, hintay ulit tayo ng maraming panahon. Pagkatapos ng restart, pagpa-process ng DHCP server. Diba? Ang dami yung ginagawa dyan. Ina-add na yung mga alterations na ginawa natin para siguradong maayos yung output. Yan na May pakaway-kaway pa yan Tagal nga naman ng loading yan.
Naubos ko na yung pagkain ko, tsaka pa lang siya nag-turn on, di ba? Oh, kaya na naman tayo. Shutdown, restart. Ilang beses ako nag-shutdown, restart dyan para mag-apply yung yung mga nailagay nating roles and features. Okay, kaso nag-uwian na. Hindi naman natin pwedeng iwan na nakaratiwangwang yung classroom kasi naiwan na tayo. Papatayin natin yung mga breakers. Kasi pag iniwan mo bukas yung breakers, masasayang yung kuryente. Dapat patay yung breakers, hugot yung mga nakasaksak, patay yung mga ventilador at patay yung ilaw. Kasi baka mapagalitan tayo ni sir. Kasi nakahiram na nga lang tayo ng classroom, iwan pa ba nating nakatiwangwang na nakasaksak lahat? Dapat patayan lahat, patay ang ilaw pati. Diba? Sayang yung kuryente, di naman tayo nagbabayad niyan O tara, patay natin ventilador. Mantas yan, hindi kasi abot ng kasama ko Pagkatapos naman natin magligpit at saka mag-ayos na nung classroom, lipat na tayo sa main course ng today. Main reason kung bakit tayo pumasok. Merong meeting kagaya ng sinabi ko kanina. So ang na-discuss namin sa meeting na to, kung anong gagawin namin sa February 7. Meron kaming event, basically ang theme ay streetwear. Pumasok sa utak ko yung mga nakaputi na may earrings, na may necklaces, na may kung anong suot. Di ko alam, din naman ako sanay mag-styling Pero tignan ko kung ano magagawa ko. Baka siguro makapag-post ako ng content doon. Magandang event pa naman yata. Kasi 3 kaming batch na kinuha naman para advisory. Ewan ko na lang kung anong gagawin ko. Talagang kailangan mag-prepare. Maghanap pa ako ng damit na isusuot. Yun lang ang nangyayari sa araw na to. O sige, follow, like, and subscribe kung gusto makita ang day 25. O sige na, marami pa akong gagawin. Okay, good night. See you tomorrow. Tingnan natin kung makapag-record ako tomorrow. Sige na, see you tomorrow. Good night and goodbye.